Isipin mo to ha, nag-hire ka ng pinakamagaling na arkitekto sa buong bansa. Gumastos ka ng milyon-milyon para sa isang blueprint. Yung tipong perfecto na sa papel. Exactly. Ginamit mo pa yung pinaka-high-tech na 3D modeling software para i-design yung pangarap mong bahay. Solid yung materyales, nakaplano bawat bentana, bawat pinto. Tapos, Pagdating sa construction site nung itatayo na, gumuho yung buong pundasyon. Bakit? Dahil hindi man lang tinignan ng arkitekto kung puro putik at bahain pala yung lupa sa ilalim. nako, classic yan. Ang laking sayang sa oras at pera. 'Di ba? At ganyan din tayo minsan sa trabaho, sa negosyo o sa mga personal projects natin. Gumagawa tayo ng parang perpektong plano sa loob ng air-conditioned na opisina, tapos magugulat tayo kapag pumalpak na sa totoong buhay. Kasi nga, wala tayo sa mismong ground level. Ayon, at yan eksakto ang dahilan kung bakit tayo nandito ngayon para sa malalim na talakayang ito. Kakausapin kita ng direkta. Oo, ikaw na nakikinig ngayon habang nagko-commute at nagkakape dahil ang misyon natin ngayon ay tuklasin kung bakit ang mga planong mukhang flawless sa conference room ay madalas sumasablay sa reality. Okay, himayin natin ito. Ano ba yung mga sources natin for today? Bale, yung mga documents at case studies natin ngayon ay nakafocus sa konsepto ng field immersion at contextualized strategy. Medyo technical pakinggan, ha? Oo, medyo. At para malinaw sa mga nakikinig, originally, isinulat to para sa misyong Kristiyano. Yung parang paano ba magtayo ng simbahan or pumasok sa mga bagong komunidad? Ah, okay. Pero wait, baka isipin ng iba, pang-religious leaders lang to. Hindi. Kasi habang binabasa natin yung mga notes natin, mapapansin mo na yung mechanics at prinsipyo. Yung pag-unawa sa kultura, pakikinig sa tao, pag-adjust ng plano, 100% applicable sa anumang uri ng pamumuno. So kahit startup founder ka na nagla-launch ng app or manager sa BPO, applicable ito sa'yo. Exactly. Dahil sa mundong ginagalawan natin ngayon, lalo na sa corporate world, masyado tayong obsessed sa mga quick fixes eh. Gusto natin nakikita agad sa spreadsheet yung resulta. Gusto instant agad, di ba? Oo, pero kung may isang malaking tema tayo mahihimay dito, ito yon. Ang distansya ay kalaban ng tunay na pag-unawa. The further you are from the problem, the worse your solution will be. Grabe, ang bigat nun. Distance is the enemy of understanding. I-connect nga natin to dun sa problema kanina. Bakit ba madalas sumasablay yung mga armchair strategies na tinatawag? Kasi nga, nag-a-assume tayo. Bumubuo tayo ng mga rules, nagde-design ng systems, nang hindi man lang natin nararamdaman yung lupa. Umaasa lang tayo sa second-hand knowledge. Yung mga reports, statistics, survey summaries. Tama. Yung mga numbers na yun, nagbibigay sa atin ng ilusyon na, naiintindihan ko tong lugar na to, naiintindihan ko yung mga tao dito. Pero ang totoo, numbers on a page lack human context. Yung tipong titingnan mo yung data tapos sasabihin mo, mababa yung productivity ng team sa branch na to. Siguro tamad sila. Let's implement stricter KPIs. Tapos magagalit ka kasi walang nagbago. 'Di ba? Pero kung bumaba ka pala dun sa branch na yun, makikita mo na, sira pala yung aircon nila ng 3 buwan kaya hirap sila mag-focus tapos kulang pa sa equipment. Yun yung missing context eh. Nakuha mo. At ang nakakabilib dito ay kung paano ito kinoconnect ng mga authors sa tinatawag na theology of presence o teolohiya ng presensya. Sa konteksto ng pananampalataya, ang pinakamataas na halimbawa nito ay yung incarnation o pagkakatawang tao ni Kristo. Yung sikat na verse, the Word became flesh and dwelt among us. Yes. Isipin mo, hindi iniligtas ng Diyos ang mundo sa pamamagitan ng pagpapadala ng isang nakasulat na memo mula sa langit. Hindi sa nag-email ng listahan ng mga rules. Oo nga naman, parang, here's the PDF of what you need to do. Good luck. Oo, hindi ganon. Siya ay dumaba, nagkatawang tao at tumapak sa maalikabok na kalsada kasama natin. Pumasok siya sa mismong sitwasyon. Naranasan niya yung gutom, yung pagod, yung init, yung actual na kultura. At ang point ng source natin dito yung incarnation.
Hindi lang siya doktrina na dapat paniwalaan. Ito ay literal na estratehiya na dapat tularan. Ang pagiging efektibo, hindi yan nanggagaling sa conference room. Kailangan mong marumihan yung mga kamay mo. Kailangan mong maranasan yung friction na nararanasan ng mga taong gusto mong tulungan. Okay. Gets ko yung prinsipyo. Pero dito na magiging sobrang interesante ang usapan kasi paano mo to gagawin practically? Paano ka bababa sa ground level? Oo, kasi madaling sabihin na, sige, mag-i-immerse ako sa field. Pero may specific story tayo dito sa notes tungkol kay Jesus at sa 72 niyang tagasunod, yung sa Lucas chapter 10. Ah, yes, yung pagsusugo sa 72. Aaminin ko, nung binabasa ko yung part na to, napakunot talaga yung noo ko eh. Kung ako yung manager nila, aatakehan ako sa puso sa strategy na to. Bakit? Anong napansin mo sa approach niya? Ipinadala niya yung 72 tao tapos by pairs. Dala-dalawa. Sayang sa oras eh. Parang kung pinaghiwalay ko sila isa-isa 72 towns yung mako-cover ko in one day, hindi 36. Ang bagal. Sa mata ng modern management, oo. Tapos may tagubilin pa na manatili sa iisang bahay lang per town at makikain doon. Anong logic? Bakit sinadya ni Jesus na pabagalin yung proseso? Disaster to sa efficiency metrics. Napakagandang punto niyan. Sa paningin nga ng corporate leader na obsessed sa scale, mukhang mali. Ngunit ipinapakita nito na mas pinapahalagahan niya ang paghahanda at pagmamasid kaysa sa pagmamadali. So hindi siya tungkol sa speed. Hindi. Ang misyon ay hindi tungkol sa pagsakop sa isang nayon gamit ang mabilis na salita. Ito ay tungkol sa pag-unawa kung nasaan ang pagiging bukas o receptivity ng mga tao at yung pagpapadala ng dala-dalawa. Dito pumapasok yung shared discernment. Shared discernment, yung magkatuwangan na pagkilatis. Oo, kasi lahat tayo, kahit anong talino natin, meron tayong personal bias. Kapag mag-isa ka lang na pumunta sa isang lugar, titingnan mo yung paligid gamit lang yung sarili mong lente. Gets. Baka isipin ko na hostile yung mga tao sa isang opisina kasi hindi sila nungingiti tapos i-report ko, ang susungit nila dito. Exactly. Pero dahil may kasama ka, mapapansin niya na hindi sila hostile. Masyado lang silang pagod dahil overwork sila at kulang sa tao, na itatama ninyo yung mga maling akala ng isa't isa. Ang galing! Paano naman yung instruction na manatili lang sa isang bahay at hanapin yung tinatawag na person of peace? Paano natin to ita-translate sa non-religious setting? Kasi hindi naman ako pwedeng kumatok sa bahay ng katrabaho at sabihing, dito muna ako titira ha? Siyempre, hindi. Ang person of peace sa konteksto ng leadership o community organizing ay yung tao na bukas sa'yo, may tiwala sa'yo, at higit sa lahat, may kredibilidad siya sa mga kasamahan niya. Sila yung magiging tulay mo sa community. Tama. Sa isang opisina, hindi laging ang manager o department head ang person of peace. Minsan, ito yung admin staff na laging nagpapakain sa pantry o yung IT guy na kilala ng lahat. Kapag nakuha mo yung tiwala niya, hawak mo na yung pulso ng buong department. Makes sense. Tapos, kaya ka inuutusan na manatili at makikain. It's about humility, di ba? Yes, you submit to their hospitality. Tinatanggal mo yung power dynamic na ikaw yung savior na dumating para ayusin ang lahat. Grabe. Nakikinig ka lang talaga muna. Pero teka, nagmamasid nga kayo, nandun na kayo sa ground level. Ano naman ang hinahanap nyo? Kasi pwede kang tumingin ng tumingin pero wala ka namang nakikita. Diyan nagiging crucial yung isa pang concept na na-highlight sa notes natin, ang pagbabasa sa hidden landscape. Yes, the hidden landscape. Nakatagong tanawin. I-explain nga natin to. Kapag pumasok tayo sa isang bagong komunidad o opisina, laging may dalawang uri ng tanawin, yung visible landscape at yung hidden landscape. Ang nakikita napakadali niyang i-map out. Ito yung mga gusali, mga kalye, official titles. Yung mga nasa org chart, CEO, VP, manager. Oh. Ngunit ang nakatago, nandyan yung mga honor codes, dinamika ng kapangyarihan, kasaysayan ng grupo, at kung sino talaga ang pinagkakatiwalaan. May napakagandang halimbawa mula sa sanggunian tungkol dito. Yung pangkat na nagtangkang magtayo ng discipleship center. Favorite ko tong part na to. Sige nga, ikwento mo kung anong nangyari.
So ginawa daw nung grupo yung lahat ng supposedly tama sa papel. Tiningnan nila yung visible landscape, kinausap nila yung mayor, nagpa-picture pa siguro, nakuha nila yung official na pahintulot, sila yung may hawak ng permit. Tapos, gumana ba? Lumipas ang ilang buwan. Walang nangyayari. Walang pumupunta, walang sumusuporta dun sa center. Bakit? Dahil nang mag-investiga sila, natuklasan nila na ang tunay na impluwensya sa bayang iyon ay wala pala sa opisina ng mayor. Nasaan daw? Ang tunay na tiwala ng komunidad ay nasa isang network ng mga nakakatandang kababaihan. Yung mga lola, mga nanay na palaging nag-o-organize ng mga kainan at taga-ayos ng mga away sa barangay. Sila yung hidden landscape. Isang napakalinaw na halimbawa. At hanggat hindi ka nakikipag-ugnayan sa hidden landscape na iyon, kahit gaano pa karami ang permits mo mula sa mayor, hindi gagalaw ang proyekto mo. Kumbaga sa corporate world, baka panay ang sip-sip mo sa CEO para ma-approve yung project mo, nabigyan ka na ng budget, pero ang hindi mo alam, yung executive assistant pala or yung senior HR na 20 taon nasa kumpanya ang tunay na nagpapatakbo ng kultura. Culture eats strategy for breakfast. Literal, kung hindi mo sila kasama, isasabotahin nila yung plano mo. Oo. At may isa pang example dito na nagpakita naman ng power ng pakikinig. May isang leader na nagpunta sa mahirap na komunidad. Tiningnan niya yung sitwasyon, tapos nag-propose agad ng tutoring program and food distribution para sa mga bata. Good intention, di ba? Magandang ideya sa papel. Sino ba naman tatanggi sa libreng pagkain at tutorial? Yun nga eh. Pero nung naglaan siya ng oras para talagang maupo at makinig sa mga magulang, nung nag-immerse na talaga siya, nalaman niya na hindi tutorial ang kailangan nila. Ano daw yung totoong problema? Ang kailangan pala ng komunidad ay ang kaligtasan ng mga bata sa kalye tuwing gabi para hindi sila masangkot sa gangs. At higit sa lahat, kailangan nila ng tiwala. Sanay na sila sa mga outsiders na pumupunta doon, magpa-project, tapos iiwan din sila pagkatapos ng 6 na buwan. Ouch! Guilty tayo dyan minsan. Kaya para sa'yo na nakikinig ngayon, isipin mo, kailan ka huling nagbigay ng solusyon na akala mo napakaganda, pero hindi naman pala yun ang aktual na kailangan nila? Nangyayari yan lagi, sa pamilya, sa opisina. Parang isang doktor na pagpasok pa lang ng pasyente, bago pa man siya makapagsalita o magsabi ng nararamdaman niya, nagsulat ka na agad ng reseta. Napaka-arugante ng ganong diskarte. Diba? Binigyan mo siya ng gamot sa ubo, tapos ang totoo pala, sumasakit yung tuhod niya. Kung ikokonekta natin ito sa mas malaking larawan, ang pakikinig ay isang uri ng pagmamahal at pagrespeto sa dignidad ng ibang tao. Kapag nakinig ka muna, hindi nito pinapahina ang layunin mo, pinapadalisay nito ang misyon. Para yung solusyon mo nakatugma doon sa aktwal na sakit, hindi sa inimbento mong sakit. In short, ang pakikinig ang nagbibigay sa iyo ng karapatang magsalita. I love that. Ang pakikinig ang nagbibigay ng karapatang magsalita. Okay, so let's say, nag-immerse ka na, nakinig ka, nakita mo na yung totoong kailangan. Ano na ang gagawin mo sa mga natutunan mo? Siyempre, kailangan mong mag-adjust ng plano. Contextualization. Dito na minsan nagkakagulo eh. Paano ka mag-a-adjust nang hindi mo kinokompromiso yung mismong core values o katotohanan ng mensahe mo? Yung sa source natin, tinawag nila itong theological elasticity. Elasticity? Magandang concept yan. Ang kakayahang ibaluktot ang forma nang hindi sinisira ang substansya. Pwede mong banatin, pero hindi mapuputol. So hindi siya nag-iiba ng core substance. Form lang. Tama. Yung pinakamagandang halimbawa na binigay nila dito ay si Pablo sa Biblia. Sabi niya, naging lahat ng bagay siya sa lahat ng tao. Pansinin mo yung strategy niya. Kapag kausap niya ang mga kapwa Hudyo, ginagamitan niya mga kasulatan na pamilyar sa kanila. Kasi yun yung language nila. Oo, ngunit nang mapunta siya sa Athens at kausap niya ang mga Griegong pilosopo, hindi siya na-quote ng Old Testament. Ginamit niya ang mismong mga tula at estatwa nila para ipaliwanag ang Diyos. Hindi niya binago ang mensahe. Hindi, binago niya lang ang tulay. Nag-adjust siya ng delivery method.
At pwede nating itong makita sa isang modernong halimbawa doon sa church plant na nagpumilit sa tradisyonal na Sunday morning service. Ay oo, nabasa ko to. Nag-set up daw sila 9 a.m. Sunday service. Nakabihis lahat, may kanta, mahabang sermon. Ang problema, walang dumadalo, zero attendance. Kasi nga, hindi tugma sa context. Nang pakinggan nila ang community, nalaman nilang karamihan pala doon ay may mga shifts sa trabaho tuwing linggo ng umaga o kaya pagod mula sa night shift sa pabrika. Kaya anong ginawa nila? Imbes na husgahan yung mga tao na walang oras, ginamit nilang elasticity. Lumipat sila sa paggawa ng mga small group dinners at gabi-gabing pag-aaral sa mga bahay. Same message, ibang platform lang. Diyan nagkakaroon ng linaw ang kaibahan ng calling, yung hindi nagbabago, at ang method na pwedeng-pwede at dapat magbago. Ang calling mo ay ipaabot ang tulong. Ang method mo, kung anong oras, anong bihis, yan ang dapat nag-a-adjust. Kaya ano ang ibig sabihin ng lahat ng ito? Para sa na may mga projects at negosyo, paano natin malalaman kung ang pinoprotektahan ba natin ay yung mismong mensahe o yung sarili lang nating comfort zone? Ito ay nagdadala sa isang mahalagang tanong kasi madalas nating ginagawang idolo ang pagiging pamilyar. Totoo yan. Ang hindi pwedeng magbago ay yung core truth, tulad ng otoridad ng kasulatan sa Christian context o yung core values sa isang kumpanya. Pero ang dapat magbago ay ang estilo, oras ng pagtitipon at wika kung ito ay nagsisilbing hadlang sa pag-unawa ng mga tao. So kung yung forma mo ang pumipigil para makuha ng tao yung tulong, ego mo na lang yun. Okay, so let's say na master mo na lahat. Nag-immerse ka, nakinig ka, nag-adjust ka gamit ang elasticity, tapos boom, success yung project. Maganda yan. Ang problema, paano kung ma-promote ka o lumipat ka ng kumpanya? Babalik ba sa zero yung community? Dito papasok yung madalas nating kinatatamaran, ang documentation. Ay nako, oo. Kasi ang lahat ng mga pag-a-adjust at leksyon na natutunan mo ay mababaliwala kung malilimutan lang kapag nagpalit na ng mga leader. Ang hindi nakadokumento ay kadalasang nawawala. At aminin natin, pag naririnig natin yung salitang documentation, feeling natin ang boring, admin work lang. Pero hindi siya simpleng administrative work. Sabi nga sa mga readings natin, ito'y isang gawaing espiritual ng pamamahala o stewardship at pag-alala. Pinipigilan nito ang susunod na henerasyon na ulitin ang parehong mga pagkakamali. Kasi minsan, napakadali nating maging masyadong kumpiyansa . Yung overconfident na, matatandaan ko lahat yan, hindi ko na isusulat. Grabe kaya yung impact sa akin nung nakausap ko yung nanay sa kanto? Tapos after 3 years, Tatanungin ka ng bagong kasama mo, bakit nga ba natin iniba yung strategy dati? Marerealize mo na puro emosyon lang yung natira sa alaala mo. Naalala mong naiyak ka, pero nawala na yung aktual na datos kung bakit. diyan papasok ang tinatawag na mapanuring pagninilay o reflective practice. Ang karanasan ay hindi otomatikong nagiging karunungan kung hindi ito pagninilay at isusulat. Alam mo, ang Diyos ng kasulatan ay isang Diyos na nag-uutos na isulat at alalahanin ang mga kasunduan. Mula sa mga tapyas na bato ni Moises hanggang sa mga letters ng mga apostol. Exactly. Ang pag-record ng mga nadiskubre sa field ay paggalang sa itinuturo sa inyo sa kasalukuyan upang magamit sa hinaharap. Grabe, ang dami nating nahimay sa deep dive na ito. Balikan natin at ilagom yung 3 malalaking takeaways para sa iyo na nakikinig ngayon. Una, ang presensya at pagmamasid ay nagbubunyag ng tunay na kalagayan, hindi ng mga haka-haka. Pangalawa, ang pakikinig ang nagbibigay ng karapatang magsalita. Hanapin mo yung person of peace at basahin ang hidden landscape. At ikatlo, ang tunay na katapatan ay may kakayahang mag-adjust ng pamamaraan para sa ikabubuti ng iba nang hindi binabago ang mensahe. Huwag mong gawing idolo yung pamilyar. At tandaan, ang mga prinsipyong ito ay magagamit mo mapa-opisina man, sa pagbuo ng komunidad o sa iyong personal na misyon sa buhay. Bago tayo magpaalam, may huli ka bang gustong iwan na kaisipan? Isang kaisipan na pag-iisipan nyo,
Pahamo kung ang pinakamalaking hadlang sa layunin o proyektong ginagawa mo ngayon ay hindi ang kakulangan sa pondo o mapanghikayat na mga salita, kundi ang iyong pagkabigo na maging tunay na presensya at makinig sa mismong mga taong sinusubukan mong tulungan. Lumabas ka muna at tapakan mo ang lupa dahil ang pinakamahusay na solusyon ay laging nagsisimula sa matapat na pag-unawa. Maraming salamat sa oras mo sa pagsama sa amin dito sa talakayang ito at hanggang sa muli!